Muling bumalik si Ryan kagaya ng kanyang pinangako. At sa tuwing magkikita kami, parang kahapon lang ang pagitan noong huli kaming magkahiwalay. Wala kaming sinayang na oras sa tuwing magkasama kaming dalawa. Kagaya nung ipinangako ko sa kanya noon, ililibot ko siya sa Maynila, sa mga lugar na napuntahan ko na. 2 linggo siyang namalagi sa Maynila noon. Unang linggo ay magkasama kaming dalawa. At ang sumunod na linggo ay umuwi siya sa probinsya upang bisitahin ang lugar namin. Pinilit niya akong sumama sa kanya, ngunit para makaiwas sa mga mata ni Carmina sa aming lugar, ay minarapat ko na lang na magpaiwan. Eroplano naman ang kanyang sinakyan, kaya madali siyang nakarating doon. Kinaumagahan, bumalik din kaagad siya sa Maynila. "Oh, bakit nandito ka na kaagad?" Ang tanong ko pagbukas ko ng pinto sa kanya. "Madaling araw pa yon. Hindi ko kayang hindi kita makita, gayong nandito lang naman ako sa bansa natin. Kaya minabuti kong bumalik na kaagad dito para makasama ka. Ilang araw lang tayo magsasama sa loob ng 1 taon. At ayaw kong aksayahin yun nang hindi ka makasama," ang sabi niya. Humawak siya sa bewang ko at umalik sa aking labi. Pagkatapos bigla siyang parang nahilo. "Oh, okay ka lang?" ang tanong ko sa kanya. "Oo, nahilo lang ako sa biyahe. Hindi rin kasi nakapagpahinga doon. Naglakad-lakad kami sa bayan nila Papa. Tapos kumuha kaagad ako ng ticket pabalik dito sa'yo," ang sabi niya. Pinaupo ko siya sa isang silya. Kumuha ako ng tubig at inabot ko sa kanya yon. "Sabi ko naman sa'yo, huwag mong pababayaan ang sarili mo, okay? Dapat nagpahinga ka na muna kasi." Kumuha ako ng isang silya at tinapat ko yun sa kanya. Humawak ako sa hita niya. Nakangiti siya sa akin. "Opo, namimiss kasi kita kaagad eh. Kaya nagdesisyon akong bumalik kaagad dito. Ikaw talaga, magpahinga ka muna kasi sa kwarto." Hinawakan ko siya sa palad niya at itinayo ko siya. Dinala ko siya sa kwarto at pinahiga. Dumapa ako habang nakatingin ako sa kanya. Hinihimas niya ang buhok ko. "Sumama ka na kasi sa akin sa ibang bansa," ang sabi niya. "Ha? May trabaho ako dito, tsaka baka makita pa tayo doon ni Carmina. Baka mapatay pa niya ako eh." Ang sabi ko naman at nakangisi ako. "Itatago kita. Gusto ko na kasi kitang makasama. At kung makikita man niya tayo na magkasama, kaya na kitang ipaglaban ngayon." Siguro noon, may takot pa ako sa papa niya at sa pamilya niya. Dahil siguro bata pa din talaga tayo noon. Tama siya doon. Mga bata pa kami noon. Kaya may takot pa din kami sa mga ganong uri ng sitwasyon. Hindi namin alam kung paano namin panghahawakan ng relasyon namin. Kaya mas naging komplikado ngayon. "Paano ang pamilya mo?" ang tanong ko. "May naipon na din naman ako. Siguro sapat na yun para mapagtayo ko sila ng business nila. Para sa ating dalawa," ang sabi niya. At seryoso siya doon. "Pero paano kung may gawing masama ang pamilya ni Carmina sa pamilya mo? Sa amin? Sa akin?" ang pag-aalala ko. Subukan lang nilang kantihan ang pamilya ko. Ako na mismo ang makakalaban nila. At subukan lang nilang dampian kanila ng kanilang mga kamay. At hindi ko sila mapapatawad. At baka hindi nila magustuhan ang gagawin ko sa kanila.
Matalim ang kanyang dila habang sinasabi niya yon. Paano ang mga anak mo? Ang tanong ko. Bigla siyang natahimik. Ayaw mo naman sigurong lumaki ang mga bata na magulo ang kalalakayan nilang pamilya. Sabi ko. We'll figure that out. Hinawakan ako sa aking mga palad. Sumama ka na sa akin. Magsama na tayo ulit. Ikaw ako. Tayong dalawa naman talaga ang dapat magkasama, di ba? Ang sabi niya. Paano ang buhay ko dito? Paano ang trabaho ko dito? Ryan, gusto kitang makasama. Alam mo yan. Pero dito na ako masaya sa bansa natin. Nandito ang pamilya ko. Dito ako nabubuhay. Ang sabi ko. So, ayaw mo akong makasama? Hindi. Gustong gusto. Kaso intindihin mo naman ako. Hindi kita maintindihan, Mike. Nagmamahalan tayo noon pa. Ipaglalaban na kita ngayon pero bakit parang natatakot ka pa rin ngayon? I'm always at your side no matter what happened. Kung pwede lang akong bumalik na dito at dito muling manirahan kasama ka, gagawin ko. Pero inaalala ko ang mga anak ko. Kaya sumama ka na sa akin. Magiging masaya tayong dalawa doon. Natatakot ako, Ryan. Bakit? Kasama mo ko. Hindi ko alam. Mahal kita pero hindi ko kayang sumama sa iyo doon at ikukubli mo lang ako. Mas gugustuhin ko pang hintayin kita dito taon-taon kaysa magsama tayong dalawa doon habang nagtatago lang tayo sa asawa mo. Ano ba itong ginagawa natin ngayon? Di ba nakakubli lang tayo? Gusto kitang makasama. Pumayag ka na naman oh. Hindi ako sumagot. Gusto kong sumama sa kanya pero ano na lang isipin ng mga magulang ko? Kung bigla-bigla na lang akong mawawala. Hindi ko maaaring sabihin sa kanilang sasama ko kay Ryan dahil malamang sa hindi. Malalaman at malalaman yun ni Carmina. Mas lalong magiging komplikado ang lahat. Mike, I'm sorry. Hindi dapat kita pinipilit sa ganitong paraan. Sorry. Sarili ko lang iniisip ko. Basta kung handa ka nang makasama ko, sabihin mo lang. Ako mismo ang susundo sa'yo dito. Tapos hinila niya ako at niyakap. Mahal na mahal kita, Ryan. Masaya ako at nakakasama kita. Ganon din ako. Nagkasundo kaming dalawa na pag-iisipan naming maigi ang aming pinaplanong pagsasamang dalawa. Umalis siya at noong sumunod na taon ay bumalik siyang muli. Pero yung sumunod na taon, naghintay ako sa airport pero lumipas ang mahigit 10 oras ng aking paghihintay ay wala akong nakitang Ryan na dumating. Ilang buwan mula sa araw na inaasahan kong dumating siya ay nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya na nagkaroon ng problema sa kumpanya nila kaya hindi siya nakapunta ng Maynila. Sumulat ako sa kanya. Nilalakad ko na ang mga passport ko. Nakapagpaalam na ako ng leave kaya pwede na ako makapunta dyan. Sabi ko sa sulat ko. Magandang balita yan. Sige Mike, ako naman ang maghihintay sa'yo dito. Ako naman ang magpapasyal sa'yo dito. Maghahanap na rin ako ng bahay na maaari natin pangsamantalang tuluyan habang nandito ka. Miss na kita, Mike. Ang sabi niya sa sulat niya. Sige, hindi na ako makapaghintay na makita ka ulit, Ryan. Mahal na mahal kita. Ang sabi ko sa sulat ko.
Dumating ang araw na pagpunta ko sa bansang tinitirhan nila Ryan. Habang nasa eroplano ako ay nakakadama ako ng kakaibang pananabik. Una dahil makakarating ako sa ibang bansa. At ikalawa ay makikita ko si Ryan. At lumapag na nga ang eroplano. Paglabas ko ng eroplano, nanibago ako sa lugar, sa mga tao, sa klima at sa atmosfera ng lugar. Pagbaba ko ng escalator, nakita ko si Ryan na may hawak na cardboard na may nakasulat na Mike. Nakangiti ako. Binaligtad niya ang cardboard na may nakaukit na puso. Napangiti ako at muli kong nayakap si Ryan noon.